Thank you, Council. We now move, hopefully we can finish with Silene today. Silene, with your patience and indulgence. Senator Padilla, is he here? Not here? Senator Ontiveros then, for her interjections. With the kind indulgence of Senator Ontiveros, Senator Padilla just arrived. Senator Padilla, you may proceed, sir. You have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan, opo. Ako po ay taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa... St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio ka eh. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, Mayor Opo. ng Davao. Iyan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware yun. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware dun po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan. Thank you, Senator Padilla. Senator Ontiveros is recognized for her interjections. You have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Silene, kahit pa po walang confidential at intelligence funds ang OVP, may budget naman po ang VPSG para sa security ng lahat ng Vice Presidente, di po ba? Under po ata sila sa pagkakaalam ko, under po sila ng AFP. Under ng AFP. Ngayon, 3 taon na pong walang intelligence and confidential funds ang OVP. Kung alam nyo, may VPSG pa naman pong naka-assign sa kanila para bantayan yung kanyang seguridad, di ba? Sa pagkakaalam ko po, yun nabanggit po kanina ni Presiding Officer, napunta siya sa PSC, Presidential Security Command po. Okay. Ngayon, yung mga activities na nandoon sa mga Protective Intelligence Operations Reports na pinakita kanina, may binigay bang mga ebidensya ang OVP para patunayan na ginastusan nga po nila ang bawat isa nun? Wala po kasi in-attach lang po nila yon as proof of success of information gathering and surveillance activities. Okay. Na ayon sa inyo kanina ay hindi pa sasapat dun sa hinahanap nyong mga proofs of success dun sa intelligence gathering activities na iyon. Opo, tama po. Okay.
Ngayon, sa iba namang mga acknowledgement receipts, may nakalagay na purchase of medical and food aid at dati naman medicines. May resibo po ba silang ibinigay para ipakita na talagang ang binayaran o ang binili ay yung mga gamot o yung mga pagkain na iyan? Wala po silang inattach na any receipts for sales invoice. Acknowledgement receipts po. Kahit sales invoice, wala. Acknowledgement receipts lamang. Opo. So, walang ebidensya na talagang ang pinagkagastusan ay yung mga gamot at yung mga pagkain na yon. Opo, kasi based lang doon sa acknowledgement receipts po yung sinubmit nila. Na ayon sa COA ay hindi sapat na ebidensya kung mga ARs lamang. Opo, hindi po kasi namin ma-ascertain kung talagang pinambili ito ng supplies, medicines, and food po. Kailangan nyo resibo o invoices para ma-ascertain, masiguro na yun talaga yung pinagkagastusan. Opo, tama po. Okay. Ngayon po, Ms. Eileen, dati po, tinawag ng land bank managers na unusual yung pag-encash ng milyong-milyong pisong, daan-daang milyong piso ng OVP at saka ng DepEd sa tigi-isang araw. Sa audit po ninyo, meron po ba kayong nakitang illegal, improper, o irregular sa paggamit at sa pag-liquidate ng perang iyan? Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular. So just to close on this Kindly round, wind Mr. up. Presiding Officer, to wind up, irregular dahil Hindi po naging compliant with the paanong joint. hindi naging compliant? Dahil po ngayon sa payment of rewards, we're not supported with documents evidencing success. And yun nga po, hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po, meron din kaming naging findings sa sa reimbursement po. Okay. I-follow up ko itong tanong at pati yung punto ng reimbursement sa second round. Salamat, Ms. Eileen. Salamat, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Unless Senator Judge Lapid is ready. Senator Judge Villanueva will make Again, use I of the will time. give way to Senator Lapid. Mr. President, thank you. Ms. Del Campo, sabi niyo po yung COA conducted compliance audit at sa evaluation niyo ng OVP's confidential expenses, which matters po, no? Did COA treat as questions of compliance with the joint circular? And which matters, did COA recognize as falling within the operational judgment of the implementing agency? Pwede pong paki-clarify po yung question. Which matters po doon sa pag-conduct ng COA, treating it as questions of compliance with the joint circular, and which matters doon po sa paggawa ng COA, recognizing it as falling within the operational judgment ng Office of the Vice President. Yung pag-evaluate po namin ng mga liquidation documents, binibase po namin yon sa joint circular. Yung sa Office of the Vice President po, yung pag-liquidate po dapat nila, it is based po dapat sa should be compliant with the joint circular. Dapat pareho lang. Opo. So when COA disagreed na yung OVP's characterization that an activity was confidential, necessary, and successfully accomplished, what specific standards po yung ina-apply nyo? The joint circular po ang basis ng aming audit. Wala na pong ibang separate COA guidelines. Ginagamit din po namin yung rules and regulation on settlement of accounts. I'm sorry. The rules and regulations on settlement of accounts. And ito po, same standards applied consistently to all the transactions reviewed. Opo, tama po. Salamat po. Kapag nag-issue po ang COA ng notice of disallowance, maaari pa po bang itong ma-cure simply by correcting, replacing, or subsequently submitting supporting documents? Yung sa notice of disallowance po, appeal po sa commission proper ang remedy po ng isang agency. So kailangan kang dumaan provided ng COA rules na para ma-lift o ma-reverse yung ND.
Is that correct? Can you explain the process? Pag nag-issue po kasi si ICFAO ng Notice of Disallowance, may demand na po to restitute the amount. Pero may remedy pa din po yung agency na mag-appeal po sa commission proper. Yun po- Commission proper or COA director? commission, yung sa case po ng ICFAO, diretso na po sa commission proper ang appeal. Tapos, pwedeng mag-MR. Kung magkakaroon po ng decision, kung gaya nga po nang nangyari sa fourth quarter 2022 na meron silang, yung decision is na-affirm yung ND, opo, meron pa pong remedy na MR. Tapos pwedeng mag-judicial review. Pag Sa SC. petition for certiorari po. Okay, so yung pong pag-correct o pag-submit ng additional document ay hindi by itself equivalent sa legal lifting o reversal ng ND. Depende po yan sa evaluation na po ng Kailangan sa commission aksyonan ng proper COA. Opo. Malinaw po yan. Last na po. Para malinaw po sa atin lahat, no? Kung ang isang agency ay nag-classify ng isang activity as confidential, bound po ba ang COA sa classification na ito o bilang constitutional audit body, hindi po? Yung sa confidentiality po, pag naipasa naman po sa amin, iniingatan din po namin yung mga documents na nasasubmit sa amin. And what we do po is yung kung tama ba yung paggamit ng confidential fund na ibinigay po sa isang ahensya. Ulitin ko po yung tanong. Hindi kayo bound. Hindi kayo bound na ang isang ahensya dineclare confidential funds ito. Hindi kayo bound dahil as a constitutional body, meron po kayong independent evaluation as Commission on Audit para yung malaman kung isang ang activity at expenditure ay talagang confidential in nature at pasok ito sa definition at allowable uses under the Joint Circular. Yes po, kasi itong confidential fund is pondo po ng bayad na kailangan ma-audit at magkaroon ng proper maging, anong tawag dito, ma-check kung ito ay nagamit ba sa tama po. Again, hindi kayo bound. Pag dineclare ng isang ahensya, ito confidential funds, hindi kayo bound. Hindi po, kasi nga kailangan i-liquidate pa din po properly. Tama po yun, no? And I support that sa Constitution, Article 9D, Section 2, 1 and 2, COA has the power and duty to examine, audit, and settle accounts involving government funds and the exclusive authority. Kayo ho, yung may exclusive authority to define the scope of your audit. Is that correct? Opo, tama po. So, ibig sabihin, ang polisiya po ninyo, hindi po sapat na tawaging confidential ng isang ahensya, ang isang activity, subject pa rin po ito sa independent audit determination ng Commission on Audit. Is that correct? Yes po, tama po. Dahil nga po ito ay pondo ng bayan at kailangan po na ma-audit ito ng tax. At nung ginawa po nyo ito, ilang beses po silang nabigyan ng pagkakataon para sumagot? Yung sa fourth quarter 22, dumaan po ito ng AOM, naging NS, naging ND. Yung sa 2023 naman po, AOM, tapos naging ND dahil nga po may direct violation of the joint circular. Salamat po sa pagklaro ng proseso. Salamat.